Okay po, so good afternoon po sa lahat and happy Lord's Day po. And welcome po sa ating Vesper service po ngayong hapon. Disclaimer lang, pasensya na po since recovering from sore throat. So baka may times po na mapopos, ubo, dahil masakit ang lalamunan, o baka maging malat po mamaya. Pero I prefer na yun po ay husky. Husky voice naman po ang tawag po. Pero kung sakali man po, I hope clearly po na ma-preach po ang ebanghelyo po ngayong hapon. Okay po. So again, happy Lord's Day. And ito pong sermon na maririnig po ninyo ay sinulat po ni Dr. Reuben Bredenhoff. And this was originally preached at a Free Reformed Church of Mount Nasura sa Western Australia noon pong 2021. And salamat sa Diyos in His grace for allowing us to proclaim His word in this pulpit. Okay? So, mga kapatid, noong sa panahon po ng ministry ng Panginoong Jesus, tinanong siya ng mga disciples niya kung paano manalangin. Okay? Alam po natin po sa passage, no? And yun po ay dahil napansin nila kung gaano kadalas na nakipag-usap ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama na nasa langit. So, how openly and how reverently niya to na ginagawa. So merong something sa mga panalangin ng Panginoong Hesus na nagpapakita ng kanyang pagiging genuine in His prayers. Kaya yung sabi nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. And ito nga, tinuro nga ng Panginoong Hesus sa kanila yung alam natin ngayon na tinatawag na the Lord's Prayer. Okay? And hindi mahaba and hindi rin naman komplikado na panalangin itong Lord's Prayer. Kung titingnan po natin, even sa English, it is just 6 petitions. And sa karamihan ng English translations, hindi nga yun lalagpas sa 70 words. Well, sa Tagalog po, dahil mas mahaba kapag tinanslate natin, sa Tagalog ay 79 words. So, sa pattern ng panalangin na tinuro ng Panginoong Hesus, so we start and we learn in just 70 words kung iisipin po natin. And kahit po na ganun, na sa maikling panalangin or prayer na tinuro ng Panginoong Hesus sa atin, so covered yung malawak and mahalagang laman ng panalangin natin. So yes, comprehensive po yung tinuturo sa atin and it is such a beautiful prayer. And basically, ito po yung outline ng content ng prayer. So, dalawang content lang. Una, yung pagbibigay glory or pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. And pagkatapos is yung panalangin. Kung i-observe po natin, yung pangalawang content is yung panalangin para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. So, dahil nasabi yung lahat na to in a matter of 70 words or relatively just a few words, so, tinuturo sa atin that every word counts when it comes to prayer. And totoo po na pagdating po sa address ng prayer na to, na tinuro sa atin ng Panginoong Hesus na magsimula po dito sa mga salitang Ama naming nasa langit. So, 4 na salita lang, 4 words, Ama naming nasa langit. Pero yung bawat isa po sa mga words na nandito, puno ng meaning. So kasi pinapahayag ng mga salitang to, una, kung sino ang Diyos and kung paano natin siya dapat lapitan. Malayo ba ang Diyos o galit? Mahina ba yung Diyos na kilala natin and hindi ba siya mapagkakatiwalaan? Kasi kung ganito po yung Diyos na nilalapitan natin, na katulad po ng mga nabanggit ko, sure na mag-fail yung mga prayers po natin. But He is ours. And He is our Father. And ito yung confession natin in this prayer. And kahit po na gracious and kahit na merciful ang Diyos, dapat pa rin po natin siyang lapitan rightly. Ito yung lesson din namin kanina sa Sunday School Youth, na meaning meron pa rin proper respect and humility. So that we can enter, sabi nga, by that blessed door in which Christ has opened for us, na matatawag natin ang Diyos na ating Ama. And ito po yung wonderful thing tungkol po dito sa kung paano natin sisimulan yung mga prayers po natin. So, tinuro sa atin ng Panginoong Hesus yung mga salitang nagsasabi ng napakaraming mga bagay tungkol sa kung sino ang Diyos, sa kung ano na tayo dahil kay Kristo, and kung paano tutugon ang Diyos
alang-alang kay Kristo, or sabi nga, for His sake. So with this, ito po yung pag-uusapan po natin most of our time. And I preach to you God's Word. So summarize po dito sa ating Lord's Day 46. So offer your prayers to your Father in heaven. So ito po yung ating pong title ngayong hapon. So meron tayong 3 points. Number 1, knowing heaven's power. Number 2, trusting your Father's goodness. And number 3, voicing your humility and faith. Okay po, ito po yung ating susundan po na outline para mas maintindihan po natin ang tinuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 46. Okay po, so bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapakumbaba habang ihahanda yung aming mga puso para pakinggan ang pangangaral ng iyong salita. At sa pag-aaral po namin ngayon, through the Catechism, Panginoon, turuan mo kami na pahalagahan ang biyaya na sa pamamagitan ni Kristo na maari ka naming tawaging aming Ama. Kaya Panginoon, buksan mo ang aming mga puso upang makita ang iyong kabutihan, ang iyong pagiging handang tumugon sa panalangin ng iyong mga anak at sa katiyakan na hindi ka malayo o tahimik, kundi ikaw ang Diyos na malapit, na nagmamalasakit sa amin at siyang tapat sa iyong salita. Kaya Panginoon, ilayo mo kami sa anumang pagmamataas at dalhin mo kami sa tunay na pagtitiwala bilang mga anak ng iyong tipan. And puspusin mo ang aming pangangaral ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maituro ng tapat at malinaw yung katotohanan tungkol sa iyong pagkaama sa amin dahil kay Kristo. Sa lahat ng ito, Panginoon, italaga mo ang aming isipan at puso para lumawak ang aming pag-ibig sa iyo at patuloy na lumalim sa aming pag-unawa sa biyayang aming natanggap sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay po, sermon point number 1. So sabi nga dito, knowing heaven's power. So sinimulan ng Panginoong Jesus yung pagtuturo niya dito po tungkol sa prayer. And yun po ay ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga disciples na ika nga, that they have to look up. So sabi po dito sa Mateo 6:9, so manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. And ito po, yung pag-usapan naman po natin. So yung idea of looking up to heaven kapag tayo po nananalangin, hindi po bago na language. Kasi ganito manalangin kahit yung mga saints from the Old Testament. So looking up to heaven. And dahil doon, naroroon ang Diyos, the dwelling place of God. Pero gaya nga po ng marami sa mga tinuro ng Panginoon, so meron pong something fresh para po sa atin na ating pong matutunan na merong beautiful simplicity sa pagsisimula ng pakikipag-usap natin sa Diyos sa ganitong paraan. Using these words, Ama naming nasa langit, Our Father in heaven. So, pwede natin pong pansinin po muna yung first part ng address. Sa Tagalog, Ama namin. So, dahil po, isang great miracle na pwede nating tawagin yung Diyos natin and Maker natin. And to think about it, and siya yung mismong Diyos na tinalikuran natin dahil sa kasalanan natin. So, isang miracle na pwede tayong lumapit sa Kanya. So lalo pa nga na tawagin natin siya na Ama. So we should all be condemned. Pero sabi ni Pablo sa Galatia 4:7, binasa natin kanina, kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. And sa pagitan ng Diyos and sa atin po, so maaring magkaroon ng real closeness. And this is showed to us by this prayer. And alam natin to, at some degree, kasi kahit yung mga sinful earthly fathers natin, pwedeng magmahal devotedly to us. Nagbibigay ng mga lubos para sa pangangailangan ng mga anak nila or sa pangangailangan natin. So ito yung ginawa ng ating mga earthly fathers. Kaya ito yung great wonder for us na sabi nga po dito, kung babalikan natin sa question and answer 120, that God through Christ has become our Father. Noong nasa lupa ang Panginoong Hesus, so palagi niyang tinatawag ang Diyos na kanyang Ama. At ang Panginoong Hesus nakikipag-usap sa Kanya bilang kanyang Abba.
even from the original language. And sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo din naman po ipinahihintulutan na gawin yon. Again, not no longer slaves, sabi nga sa passage, but sons and daughters of God. So, amazing thing to na binigay po sa ating lahat. And mamaya po, mas i-discuss pa po natin further sa second point. Pero dito po, magsimula po muna tayo sa latter part ng address nitong prayer. So, punta naman po tayo from question and answer 121. Why the words, who art in heaven? Kung yung bawat salita dito sa maikling prayer na to, meron pong importance or halaga. So, ibig sabihin, hindi po natin dapat baliwalain yung dalawang salita po na mababasa po natin dito. And sinimulan ng catechism yung explanation on a negative note. Ano po yung answer na nakalagay? These words teach us not to think of God's heavenly majesty as something earthly. So isipin po muna natin yung phrase na earthly or earthly manner. So ano ba yung ibig sabihin kapag sinabi nating earthly manner? So it is a way of life na typical sa mga tao. Ibig sabihin ito yung style ng behavior na inaasahan sa atin bilang mga tao. So an earthly manner is how human beings do things. So and sure po na meron po itong marka na weakness, merong marka ng failing, merong marka ng unreliability. Yun po yung ibig sabihin ng earthly manner. And yung ibig sabihin din ng earthly manner is that kahit meron kang lakas, kahit kasali ka pa sa physical Asia, yung lakas na yun, meron pong hangganan. Meron din po yung limit. And kung halimbawa, for example, magmahal ka man, meron ka mang pagmamahal para sa isang tao, o it is probably, ibig sabihin po no, na merong hit of conditional love. Napakasakit naman po nun kung ganon. Ibig sabihin, yun po yung earthly manner. And kung halimbawa mag-commit ka man ng sarili mo sa isang cause or ibig sabihin isang project, so darating yung panahon na manghihina ka rin and mawawala yung commitment. So pwede pa nga na tuluyang mawala. And I think kanina, pinarealize this natin sa Ecclesiastes na meron tayong ganong tendencies. And kapag gumagawa ka ng isang bagay, or sabihin natin any good deed, so it will always be an imperfect performance. So yun po yung ibig sabihin ng earthly manner. Kaya ngayon, bakit sinimulan dito sa Catechism, Lord's Day 46? Yung sagot na to sa ganitong paraan. Ulit yung sabi, these words teach us not to think of God's heavenly majesty as something earthly. Kasi po meron pong good insight yung mga authors ng catechism. Sino ulit yung authors? Zacharias Ursinus and si Caspar Olivianus. So meron silang good insight tungkol sa human nature. So alam nila na madalas nating tinitingnan yung mga bagay mula sa earthly perspective. And madali itong nagiging way of thinking natin, even tungkol sa Diyos. So in the end, iniisip natin na marahil ang Diyos ay katulad din natin. Iniisip natin na yes, meron siyang good abilities. God could be very patient. He might mean what He says. He might be faithful in some way. Pero kapag dumating na tayo sa mga mahirap na tagpo ng mga buhay po natin, so iniisip natin, as we think earthly, naisip natin na bibiguin pa rin tayo ng Diyos. Inakala natin na kapag dumaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok sa mga buhay natin, na hindi siya kikilos for us, para sa atin as His people. Or kapag nilabag natin yung mga kautosan niya in an especially awful way, iniisip natin that God will treat us badly or maybe cut us off. And who could blame Him? So yun po yung ibig sabihin ng human way. Earthly manner, na yun po ay shaped ng sarili nating mga experience. Pwedeng maalala pa nga natin yung mga sarili nating earthly fathers. And yung mga pagkakataon na nagkulang sila sa buhay natin, o kaya nakasakit yung ating mga earthly fathers. Maaring yes, ginawa man nila yung mga kakayan nila,
Pero madalas po nagkakamali pa rin sila. Tama po ba? And dahil dito, nagiging mahirap para sa atin na maintindihan yung mga bagay or concept. Bawa, everlasting love, undeserved favor, perfect wisdom, and the almighty power of God. Hindi natin mag-grasp yung ganong mga concept because of those. Pero dito, sinasabi ng Panginoong Yesus, look up. Your God is different. So when you pray, you call on a Father who is in heaven. So binabago yung ating mga perspective na ang Diyos ay nasa isang entirely different category. And yung address po na to sa panalangin, Our Father in heaven, ito po yung nagbibigay sa atin ng bagong pananaw. That God is unlike anything here on earth. Na siya ay holy, na siya ay set apart in heavens. So ngayon naman, tingnan natin, Our Father in heaven. Buuin ko yung thought. Our Father in heaven, Ama naming nasa langit. Pwede na kapag naririnig natin yung salitang langit, ang naisip natin is yung mga fluffy white clouds. O kaya iniisip natin na parang Mars, milyong-milyong kilometro yung layo. Pero yun po ba talaga yung ibig sabihin ng langit? So, pumunta po tayo sa scripture for us to be informed ng ating pong scripture with our minds about our ideas about heaven. And dito, pagdating sa scripture, yung most frequent description ng langit is that ito yung lugar, katulad ng nabanggit ko kanina, na dwelling place ng Diyos. Lugar kung saan nananahan ng Diyos. So, gaya po ng example, sinasabi sa Awit 14, talata 2. Awit 14:2 again. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Pero meron pa po. So, hindi lang mga dwelling place ng Diyos yung langit. So, it is much more dynamic than that kung isipin natin. So, pwede nating i-compare to, faint analogy man, sa Malacanang Palace. Kasi on one level, dwelling place lang ng presidente, for example, yung Malacanang Palace. So ito yung lugar, kung saan siya nagpapahinga, pero bilang tahanan ng presidente, so ito rin ay center of influence. So hindi lang Malacanang, pwedeng White House or anything. Ito rin ay center of influence, so a place of power and decision making. So in the same way, so bilang dwelling place ng Diyos ang heaven is, sabi nga, this is a great reservoir of might and power and source of provision. So yung langit is, sabi nga, luklukan or seat ng rule and dominion ng Diyos. And may kita natin to sa paraan po ng pagsasalita ni David. Ngayon, pupunta na tayo sa binasa po nating passage kanina. Dito sa way of speaking ni David or ni David tungkol sa Diyos na may kita po natin sa Awit 57. So binasa natin kanina. And sa umpisa pa lang po ng title pa lang ng psalm na to, dinidescribe kung paano tumakas si David mula po kay Haring Saul. So nasa panganib si David kasi sinabi niya na yung kaluluwa niya ay nasa gitna ng mga leon sa talata 4. So David was bowed down and he was defeated. Hindi sa atin naman, hindi natin kailangang dumanas ng ganong klaseng persecution para maramdaman yung tulad nung na-experience ni David. So hindi rin natin kailangan na tayo po nasa bingit ng kamatayan para makarelate sa mga salita niya na nabasa natin. And kasi po sa mga buhay po natin, maaari ring maranasan natin yung very real desperation na tayo po walang pag-asa o yung magkaroon po ng pakiramdam na tayo po lumulubog sa bigat ng mga problema natin. Sa buhay, pwede sa health, pwede sa pamilya, pwede sa trabaho. Pero ano yung may kita natin sa passage? But then, David looks up. Sa talata 2, balik tayo, sinabi niya, sa Diyos na kataas-taasan ako'y dumaraing, sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. So nilihis niya yung paningin niya sa lahat ng tulong ng merely ng mga tao or sa pawang earthly solution.
So tumingin siya sa Diyos na nananahan sa kalangitan. So hindi sa isang ordinary o sa isang average na Diyos-Diyosan, kundi sa Diyos, ang sabi, nakataas-taasan. So minimeditate dito ni David, and we should too, yung kadakilaan ng Diyos. And dito po sa talata 5 naman, sabi niya, magbunyi ka, O Diyos, sa itaas ng langit, ikaw naging dakila. Ang iyong kaluwalhatian naway mapasabuong lupa. So striking, nasa gitna mismo ng matinding paghihirap niya, tumitigil si David. So para pag-isipan kung gaano kadakila ang Diyos sa kalangitan. David will hallow God's name and keep praising His majesty. And listen, ito po ay dahil kahit sa gitna po ng mga pagsubok po natin sa buhay, yung panalangin ay hindi lang umiikot sa atin. But tungkol ito sa Diyos na iniibig natin at sa Diyos po na nagsimulang umibig sa atin. Our Lord is exalted and glorious above the heavens, over all the earth. And yung blessed consequence po nito is yung katotohanan na ang Diyos ay higit na mas malaki kaysa anumang problema na kinakaharap ni David. God is bigger than soul. God is bigger than death and bigger than David's own sin and weakness. And ito po yung kinonfess ni David naman sa talata 3. Siya'y magsusugo mula sa langit at ako'y ililigtas. So seated on His throne, with the earth as His footstool, our God has unlimited resources and infinite abilities. So meron siyang di mabilang na mga anghel na pwede niya utusan, all creation at His disposal, and siya po binabilang lumikha ng lahat. So hindi siya kailanman nalilimitahan ng earthly restrictions or even human expectations. And kaya po, kapag sinimulan po natin yung panalangin natin in this way, so pwede rin nating ipahayag yung parehong katotohanan, manaming nasa langit. And masasabi natin ng may pananampalataya, we can say that, Lord, you are bigger than all this. Bigger than these worries that I have. Bigger than these temptations. Bigger than this depression. And bigger than the devil and anything he might try. Kaya Panginoon, nasa iyong kamay ang lahat ng bagay at lahat ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Kaya po mga kapatid, wala pong anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sabi nga dito na ating kataas-taasang Diyos dahil kaya niya, nasabi nga po dito sa talata 3, na magsugo mula sa langit at ako'y ililigtas. Hindi po ba napakagandang malaman po itong lahat? Na kapag sinimulan po natin yung panalangin natin na ayon sa tinuturo ng Panginoong Hesus, na nagkakaroon tayo ng paalala na ang ating Diyos ay nasa langit. Ang ating Diyos ay Ama natin, pero siya rin ay heavenly sa kapangyarihan and sa kalakasan niya na ating nakikita at nababasa sa kanyang salita. So ito rin po yung in-express din sa other psalm naman o panibagong awit. So psalmist sa dulo ng awit 73 na kanya po in-express. So matapos ibuhos ng psalmist yung buong puso niya in his complaints to God. So nakatagpo itong psalmist ng kapahingahan sa ating kataas-taasang Diyos. So awit 73, talata 25, anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Kaya po, sa langit man o sa lupa man, taglay po natin yung lahat ng kailangan natin kapag kilala po natin ang Panginoong Diyos. Kaya matapos po tayo pong turuan ng catechism tungkol dito sa kung paano hindi dapat isipin ng Diyos. Ano po ulit sabi? As something earthly. Na hindi po natin dapat isipin ito. So ngayon naman, nagpapatuloy po ito sa isang positive naman na paalala. Kung nagsimula kanina on a negative note, ngayon naman on the positive note. Dito naman sa question and answer 121, and to expect everything for body and soul from His almighty power.
So dito po pinapakita sa atin na taglay ng Diyos yung kapangyarihan. And gagamitin niya to alang-alang sa kanyang mga anak kay Kristo. So ngayon naman, pupunta tayo sa sermon point number 2. So, trusting your Father's goodness. Iba yung basta alam mo lang na meron tayong great source of wealth. And iba naman yung tunay na magtiwala doon sa source. Tama po ba? You understand the difference? Kasi halimbawa, may access yung bangko sa lahat ng mga material resources na pwedeng kailanganin natin. So, pero pwedeng mabankrupt. Halimbawa, yung mga bangko, pwedeng mawala yung halaga ng pera. Pwede tayong magkaroon ng bad credit rating. And pwede rin mawalan ng right na mapakinabangan yon. Pero, kaya paano naman ang Diyos na nasa langit? So, meron siyang limitless power, infinite ability. Pero, pwede ba natin siyang pagkatiwalaan? Hindi ba't napakalayo ng langit para tayo makakonect sa Kanya? So ito po, minsan nagsasalita maging ang Bible tungkol sa great distance between heaven and earth. Parang gaya nga po ng sinasabi sa Ecclesiastes 5:2. Well, pag-usapan natin sa mga susunod na linggo. Ecclesiastes 5:2, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. So, totoo po na yung heavenly majesty ng Diyos sa langit dapat po mag-instill sa atin ng humility na tayo po ay magkaroon ng sense of lowliness. But there is more to our heavenly God. Nang walang anumang contradiction sa kanyang sarili, ang Diyos ay hindi lang perfectly holy, kundi siya rin ay perfectly gracious. Na hindi lang siya infinitely powerful, kundi siya rin ay infinitely generous. So ang ating Ama na nasa langit ay magbibigay sa atin ng mabubuting mga bagay dito sa lupa and even in times of our suffering, sa times na tayo ay merong need. So pwede din nating alalahanin dito po yung previous lesson natin sa Catechism back from Lord's Day 9. And dito sa Lord's Day 9, dito itinanong yung tungkol sa providence of God the Father. So, and isang most comforting answer yung binigay po para sa atin in which we must take comfort from. Ang sabi dito, I trust Him so much that I do not doubt He will provide whatever I need for body and soul, and He will turn to my good whatever adversity He sends me in this sad world. And narito po yung heart of the matter when we understand the providence of God. And ito po yung kasunod na sentence, and He is able to do this because He is Almighty God, and He desires to do this because He is a faithful Father. So, remember, mga kapatid, that God is able and willing. So, pinapakita nito ang Diyos Ama bilang pinagmumulan ng bawat pagpapalang tinatanggap natin. So isipin natin po yung sinulat naman ni James or ni Santiago sa Kabanata 1 sa talata 17. Again, Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal or perfect na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. So God in heaven is the overflowing fountain. So, alam naman nating lahat to, pero kailangan po nating i-acknowledge again and again. So, madalas po tinitingnan natin yung mga circumstance, sitwasyon natin sa buhay, manangyari sa atin, in a human view. Sinasabi natin na, araw-araw ako nagtatrabaho ng mabuti, kumikita ng pera, ng sahod, kaya meron kaming pagkain palagi. May bubong sa ulunan namin, may mga magagandang bagay na ini-enjoy naming pamilya. Maayos naman akong kumain, nag-exercise. Enough naman ang kada tulog ko, 7 to 8 hours. Kaya ako ay healthy. Sinasabi natin yun, nag-aaral ako ng mabuti, kaya nakakakuha ako ng mga gandang mga grades. Laging nagsasabi yung human view para sa atin, na tayo yung gumawa. Na tayo yung nagtataguyod ng lahat.
Pero mali po yung earthly perspective. Mali yung ganong kaisipan. And mali to kasi puno to ng pride. Puno ito ng kayabangan mula sa atin. So inaalisan nito yung ating Ama ng praises na nararapat sa Kanya, napupunta kasi sa atin. And sa mga panahon ng pangangailangan natin, na dahil tayo ay may hinang mga nilalang, na palagi tayo makakalapit sa ating Diyos Ama. Pero maging po sa panahon ng kasaganaan natin, hindi lang on the times of suffering, but also in prosperity. And sa mga panahon na tayo ay pinagpapala ng ating Diyos, kailangan din po nating lumapit sa Diyos. Na makita po natin na siya po ang source ng lahat po ng ito. And maaari tayong lumapit sa Kanya dahil siya ay gaya ng, sabi nga dito, isang ama sa Kanyang kabutihan para sa atin. Mula po dito sa question and answer 120, that God through Christ has become our Father. Our fathers do not refuse us the things of this life. God, our Father, will even less refuse to give us what we ask in faith. So, tandaan po natin that God will provide. So, isa tong bagay na mabilis na matutunan ng mga bata, that God will provide. Kasi natutunan na nila kung sino yung nagpa-provide. For example, alam nila na si nanay makakagawa agad ng merienda kapag uuwi sila mula sa school na gutom at pagod. And those or very ordinary and daily things, alam nila na si tatay yung magpoprotekta sa kanila. Kaya alam ng mga bata kung sino yung mag-aalaga sa kanila. Kaya kapag meron silang mga pangangailangan, alam nila kung kanino pupunta. And in that simple way, that a child looks up sa kanilang mga parent, na full of trust, ibig sabihin, so we can look up to our God. So, isipin ulit natin si David. Balik tayo kay David, na tumatakas mula kay Haring Saul. And yes, ang Diyos ay nasa langit. He confesses this. Pero hindi po yun na nangangahulugan na malayo ang Diyos or walang pakialam ang Diyos. Ramdam natin dito sa passage yung nearness ng Diyos mula sa mga panalangin ni David. At kinakausap ni David ang Diyos na para bang nasa tabi lang niya. And dahil tunay niyang nasa tabi niya ang Diyos, at makita natin ito sa talata 1 naman. So dito pa rin sa awit 57, maawa ka sa akin, O Diyos, sa akin ay maawa ka, sapagkat nanganganlong sa iyo ang aking kaluluwa. Sa ilalim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga pagkawasak na ito. So David is looking up to God, leaning on God's mercy, and he found a place of refuge. Sabi nga dito, in the shadow of God's wings. And tulad ng tinuturo ng Panginoong Jesus, the Son of David, na nagsimula si David in the right place, that he is addressing his faithful covenant God. And doon din po tayo magsisimula. And this is the point, no? Na araw-araw magsisimula tayo sa Diyos na siyang nagbigay buhay po sa atin. And ito pong prayer na sabi dito, maawa ka sa akin, O Diyos, sa akin ay maawa ka, sapagkat nanganganlong sa iyo ang aking kaluluwa. Taking refuge. Minsan, dinadala tayo ng ating Diyos sa mga mahihirap na landas sa mga buhay po natin. Minsan mga daan na kailanman po na hindi po natin gugustuhin na daanan. Pero wag po tayong magduda, mga kapatid, na ang Diyos, kakampi po natin. Na alam niya and tinutupad niya yung lahat para sa ikabubuti natin. That our Father is always working for the salvation of our souls, bringing glory to His name through us. And natuto tayo nito sa pamamagitan po ng mga experiences natin na natututunan natin to even right now sa whole lifetime of walking with the Lord. Pero ito rin po yung paulit-ulit na tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. That God is good all the time. And all the time, God is good. Pero hindi lang po yun cliche. But we mean it kapag sinabi po yun. Ibig sabihin na yung tapat na pag-ibig ng Diyos, nananatili. Sabi nga, nananatili magpakailanman.
that God is better and stronger and more faithful than any of our earthly father. And dahil sa kanyang anak, ating Panginoong Hesukristo, na minamahal tayo ng Diyos fiercely, na nauunawaan tayo deeply, and nalulugod siya sa atin more fully. So punta naman tayo sa last point. Sermon point number 3, voicing our humility and faith. Trust is a hard thing to describe. Minsan mahirap din na magkaroon ng tiwala. Kaya nga po sinasabi natin na yung tungkol sa pag-earn ng tiwala ng isang tao, or minsan naman nagkakaroon ng pagkawala ng tiwala, the loss of trust. So, ibig sabihin, mahalagang bagay po ang tiwala. Bagay yan na nakukuha over time. And sa pamamagitan ng maraming dealings natin kasama yung isang tao, and habang nakikita natin na siya ay mapagkakatiwalaan. So, doon siya nagigain. Okay? I hope na gets po yung part na yon. Pero kapag tayo naman ay mananalangin, tinuturo sa atin ni Kristo na magkaroon ng pusong may pananampalataya or pagtitiwala, sumula pa po sa simula. And this is behind the address, Our Father in Heaven, or aming Ama na nasa langit. At pinapaliwanag ng Catechism na yung address na to, so meant siya na from question and answer 120, sabi, at the very beginning of our prayer, Christ wants to kindle in us what is basic to our prayer, the childlike awe and trust that God, through Christ, has become our Father. So again, may kita natin ito sa panalangin ni David dito sa Awit 57, na kahit po na nasa matinding kagipitan si David, pero inihag niya yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Tumingin siya sa Diyos, and dahil sa kanyang pananalig o confidence sa Diyos, pinupuri pa rin niya ang Diyos kahit po sa gitna ng kanyang kalagayan. So talata 9 to 10, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan. Ako'y aawit sa iyo ng mga papuri sa gitna ng mga bansa, sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila hanggang sa mga langit, ang iyong katapatan hanggang sa mga ulap. Pansinin po natin kung paanong patuloy na dinidescribe ni David ng Diyos bilang ating heavenly God. So na yung awa ng Diyos ay umaabot sa langit. Ay yung katotohanan niya ay abot hanggang sa mga ulap. Kaya po instead na lamunin ng sufferings niya, mas overwhelmed si David ng kadakilaan or ng bigness ng Diyos. Ng Panginoon ay may awa na umaabot hanggang sa langit. And meron pong katotohanan and truth, no? Na lampas kesa sa maaabot natin. So sabi po niya sa talata 11, O Diyos, sa itaas na kalangitan, ikaw ay maging dakila. Ang iyong kaluwalhatian naway mapasabuong lupa. So tunay nga po na siya ang dakilang Diyos na mapagkakatiwalaan natin. Not too far away to care. That is because in Christ, God does care. Not too holy to accept us, for in Christ, God makes us holy again. Not too angry to welcome us back, because in Christ, God forgives all we have done against His name. Kaya po ang Diyos ay buhay natin at tunay na Ama natin. Hindi po tulad ng mga Diyos-Diyosan, false gods, na ang Ama natin sa langit inakikinig kapag tumatawag tayo, kahit po tayo ay nasa gitna ng mga paghihirap natin. Na ang ating Ama, sabi nga, may mga mata para makita ang pangangailangan natin. Na ang ating Ama ay may mga kamay para gabayan tayo sa panahon ng kalituhan sa buhay natin. Na may mga kamay para ituwid tayo sa panahon na tayo po ay kailangan may disiplina, to be corrected. Ang ating Ama sa langit ay may bibig para makapagsalita ng words of comfort sa puso natin. Di man po ito literal, mga kapatid, it is because God is Spirit. Pero tunay po na pinapakita sa atin na buhay ang Diyos. And madalas po sa buhay po natin, tumatalikod po tayo sa Diyos and kumakapit tayo sa mga human solutions. And sabi nga natin kanina, earthly answers.
Yung alam lang natin is earthly manner. Umaasa tayo sa wisdom ng tao, sa values ng mundo, and nagtitiwala tayo sa anumang kayang buuin ng sariling lakas natin. Pero, sabi nga dito, ang Diyos lamang ang perfect in His power, in His love, and His wisdom. At kaya po mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, kada sinasabi po natin sa ating mong panalangin, aming Ama, our Father, dito sinasabi ng Catechism na magagawa natin to ng merong matatag at hindi matitinag na pananampalataya. We say, Father, I look to you. Father, I depend on you alone. Father, you have all the many resources of heaven at your disposal, and you are willing to use them for me according to your will. And habang inahandog po natin ang buhay po natin sa Diyos, habang pinagkakatiwala natin sa Kanya, yung mga alalahanin natin, yung mga, kahit mga pasasalamat po natin, yung mga kasalanan natin, yung mga dalamhati natin, yung mga kahilingan, mga pangangailangan, malalaman po natin na ang Diyos ay tapat na Ama. God is our faithful Father. Our Father in heaven is very near, and He is strong to save. The Holy Father wants to hear our prayer, however small or simple they are. Our gracious Father will never ignore us when we call, and when we call on Him. In Jesus' name, Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa liwanag ng iyong salita na aming narinig ipinroklama sa pulpito na ito. At salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ni Kristo, tunay naming matatanggap na Ikaw ay aming Ama, malapit sa amin, mapagkalinga sa iyong anak, at tapat sa lahat ng iyong pangako. Panginoon, itanim mo sa aming mga puso yung mga katotohanan na ipinangaral ngayon upang kami ay mabuhay bilang mga anak na siyang nagtitiwala, sumusunod at nananalangin ayon sa iyong kalooban. Kaya o Diyos, nawa ang iyong Espiritu Santo, nawa ang patuloy na magpaalab ng aming pananampalataya at mag-angat ng aming mga isipan sa mga bagay na banal. At habang kami alis po para magpagpatuloy ang aming mga buhay sa mundo, panatilihin mo kaming nakaangkla sa iyong pag-ibig at sa kabutihan ng iyong tipan hanggang sa kami po ay magtipon-tipon ulit na iyong tinawag at inanyayahan sa iyong piging. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Amen.